Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Mga kabunyog, itong bago kong segment, dahil laganap ang fake news sa atin, laganap ang mga disinformation, so maraming laging nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang totoo dito? Ha? Anong totoo dito sa isyung ito o dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa lang ako ng regular na segment. Ito na, ang tawag ko dito, ATD. Ano ang totoo dito? Napapanood po ninyo ito sa Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Veritas Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Lagi na po ninyong aabangan ito. Regular na po ito, araw-araw. ATD. Ano ang totoo dito? Ayan. O mga kabunyog, magtatayo daw dito sa Pilipinas, sa Subic, sa Subic Subic Base, no, doon sa Olongapo, magtatayo ng gawaan ng ng ammunition, mga bala, gagawing gagawing mayor o pangunahing ammunition hub, ammo hub ang Pilipinas ng Amerika, ng mga aliado nitong bansa dito sa Asia Pacifico. Ito mga kabunyog, medyo ano ito bagamat may madadala itong trabaho sa mga tao, kasi kapag nagbukas ng pagawaan diyan ng mga ammunition o mga bala, malaki yan. Ito na daw ang pinakamalaki sa bahaging ito ng rehiyon ng Asia Pacifico. Pero ang problema naman diyan, nakita naman natin sa giyera ng Iran versus Israel at US, ang mga tinarget ng ang mga tinarget ng Iran, ang mga tinargets na kahit yung mga katabi nila, kapitbahay nilang mga bansa tulad ng Qatar, ng Bahrain, ng Kuwait, ang mga tinarget ng Iran ay yung mga lugar na may US military bases. Yung mga military bases ng ng Amerika, tinarget ng Iran 'yun. Mga kabunyog. Kaya yan din ang problema ng pagkakaroon natin ng mga base militar ng Amerika. Ay dati yung mga malalaking base militar ng Amerika, napaalis na yan noong 1991 kasi ayaw nga natin na masangkot tayo sa mga giyera ng Amerika. Kasi talagang unang aatkihin yan ng mga kalaban ng Amerika kung magkaroon ng mga giyera na nai-involve ang Amerika. Kahit hindi tayo involved, aatkihin yan. Kasi kung importante yan sa depensa ng Amerika. Ito ngayon, kung dito na ilalagay yung pinakamalaking pagawaan ng ammunition, mga bala, mga kanyon, mga bala sa kanyon. 30 millimeters na kanyon ito. Ito daw yung bala sa mga bala ng mga kanyon doon sa mga military aircraft at sa mga tangke. Kaya napaka-importante nitong pagawaang ito. Malaki daw ang facilities na gagawin. Kaya lang, yun nga, kapag dito yan ginawa sa Pilipinas, magkakaroon ng trabaho, magkikreate ng jobs. Pero, syempre, kung kalaban ng Amerika ang China, kalaban ng Russia, magiging target yan. Kasi kung yan yung pagawaan ng mga bala, lalo na hindi ordinaryong bala yan sa mga pistola o mga baril. Bala ng mga malaking kanyon, 30 millimeters na kanyon, yung mga kanyon na ginagamit sa mga eroplano, sa mga aircraft at sa mga kanyon ng tangke. Kaya ito, kumbaga medyo magiging estratehiko ang kahalagahan niyan para sa depensa ng Amerika, at kaya kung may kaaway ang Amerika, tatargetin yan. Katulad ng ginagawa ngayon ng Iran. Yan naman yung problema sa ganyan. Bagamat na pinagmamalaki ng Pilipinas na malaking anuan niya ito, malaking advantage sa Pilipinas, bintahe, dahil makaka-create ng maraming trabaho. At dito nga gagawin yung pinakamalaking pagawaan ng mga ammunition. Magandang pakinggan, magandang isipin, pero yun na nga, yung medyo, naman dyan, consequence niyan,
kailangan ding isipin yung consequence, yung implikasyon naman diyan. Ang implikasyon niyan, magiging target naman tayo sa attack. Kumbaga, kung siyempre gustong pilayan ng kalaban ng Amerika, ang Amerika, tatargetin niyan kung saan yung mga pagawaan, mga ano nito, mga gamit sa depensa. At kung ito yung pinakamalaking lugar, yung ammo hub para sa pagawaan ng mga bala sa mga kanyon na ginagamit sa mga eroplano at sa mga tangke, tatargetin talaga yan. Kaya medyo dapat pag-isipan din ito ng gobyerno. Kasi ano na ito, pinag-uusapan na. Doon daw ilalagay sa Subic eh. ha? Pag-isipan ang positive at saka negative na ano niyan. Ang positive, yung trabahong makikreate. Pangalawa, yung Pilipinas makikilala bilang nandito yung pinakamalaking pagawaan ng mga ammunition ng mga kanyon. Kaya, pero sa isang banda rin nga, yun na nga, magiging target din tayo ng mga atake. Kapag nagkaroon ng mga malalaking gera, conflict, target yan. Sigurado ng mga malalaking kalaban na bansa ng Amerika. Ano rin yung ating kaligtasan bilang bansa. Kaya katulad ng nangyari sa maraming bansa sa Middle East nitong gerang ito ng Iran. Tinarget ng Iran yung mga US military bases sa Bahrain, sa Kuwait, sa Qatar. Military bases pa lang yon ng US. Lalo na kung ito pagawaan ng mga kanyon. At hindi ito mga ordinaryong ammunition na mga bala lang sa baril. Hindi. Kanyon. 30 millimeters daw na kanyon ang gagawin. Mga bala sa 30 millimeters na kanyon. Kaya medyo major itong ammo hub. Kaya nga pinagmamalaki ng gobyerno na malaking development daw ito para sa bansa. Yun na nga, kung titingnan mo parang malaking development. Pero kailangan din tindan sa isang banda yung negative naman ito, yung implication, yung consequence. Hindi ito panay positive lang. May negative din itong dala. Kaya ano ito, katulad nung panahon ng World War II, bago yung pagsimula ng World War II, ang base militar ng Amerika doon sa Pearl Harbor sa Hawaii, binumba ng Japan. Doon yan sa kasi nandun yung pinakamalaking fleet ng Amerika sa Asia Pacific. Kaya tinarget yon. Ito, hindi base militar to, pagawaan. Kaya, kumbaga, kung sisirain mo yung infrastruktura ng depensa ng US, targetin mo to kasi ito yung pagawaan ng mga ammunition sa mga kanyon. Kanyo ng tangke at kanyo ng military aircraft. Ayan, mga kabunyog, kailangan pag-isipan ito ng maigi. Grabe ang patutsadahan ngayon. Tumitindi itong patutsadahan ni Leandro Libeste, ni Claire Castro. Sasagutin ni Claire Castro, sasagutin na naman ni Leandro Libeste. Ano ito? Kakaano yung sagutan ng dalawang ito eh. Pera ang pinag-uusapan. Pera ang pinag-uusapan. Ito kasing si Leandro Libeste, hindi, ang nagpasimula naman itong si Leandro Libeste. Bakit nasabi natin siyang nagpasimula? Ay, masyado namang, sensitibo. Grabe ang kanyang mga binibira, grabe ang kanyang mga inaatake kung sino-sino ang mga ini-expose niya. Pero nang siya naman yung naging target ng komentaryo ni Yussi Claire Castro, biglang nagkaso ng cyber libel kay Yussi Claire Castro. Simple lang naman yung sinabi ni Yussi Claire Castro eh. Marami namang nagsasabi na tungkol doon. Yung issue kay Leandro Libeste na yung kanyang negosyo sa solar, yung solar business, ay maraming kontrobersyang kinaharap. Katulad nun, kumuha siya ng prangkesa sa Kongreso mag-supply ng mga
ng solar energy lalo sa mga malalayong lugar. Binigyan siya 25 years na franchise. Tapos hindi naman nagawa yung yung terms ng franchise. Wala, hindi niya nasunod. So, pagkatapos nag-create na naman siya ng ibang negosyo, kumuha na naman ng mga kontrata sa gobyerno, hindi rin nasunod. Ha? Kaya nga pinipinalize siya ng ng Department of Energy, penalty. Bilyon yata yung penalty nun. So, yun din yung dinidiscuss ni Yussi Claire Castro. Ha? Sinabi na yun ni Ombudsman Boying. Sabi nga ni Ombudsman Boying, napakabata pa nito, and yet, grabe ng manloko ng tao. O, di ba? Ganun yung pagkakasabi ni Ombudsman Boying. Batang-bata pa, pero, na. O, yun din yung kinukomentaryuhan ni Yussi Claire Castro. Tungkol kay Leandro Libeste. Biglang kinasuhan ni Leandro Libeste si Yussi Claire Castro ng cyber libel. Nasira daw ang kanyang reputasyon, nasira daw ang reputasyon ng negosyo niya dahil doon. Hindi lang naman si Yussi Claire Castro nagsabi nun. Si Boying Rimulya, kahit yung Kongreso, kahit si Secretary Garin ng Department of Energy nag-comment doon. Marami yun, mainstream media. Pinag-initan niya lang si Yussi Claire Castro. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, kinuha ko lang naman yung komentaryo ko doon sa mga kay Ombudsman Boying Rimulya na komentaryo din. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, bakit si Ombudsman Boying hindi mo kinakasuhan? Anyway, kinasuhan niya ng cyber libel. Humihingi siya ng damage itong si Leandro Libeste. 110 million ba yun? 130 million. Basta lampas 100 million. Ngayon, sumagot na si Yussi Claire Castro. Sumagot siya. Siyempre, kailangan niyang sumagot doon. At ang sagot niya, humingi rin siya ng 500 million na counterclaim. Damages din. Dahil daw sa yung anxiety, yung sleepless nights, yung hindi na siya nai-stress na siya, hindi na siya makatulog. Dahil dun sa kinaso ni Leandro Libeste. Sumagot na naman itong si Leandro Libeste. Sabi naman ni Leandro Libeste, mag-present ka sa akin ng medical certificate na hindi ka nga nakakatulog. May anxiety. Ngayon, dahil ipapagamot kita. Alam naman natin, insulto lang yung sinasabi niya. Insulto lang yung sinasabi niya. Ngayon, sabi naman ni Yussi Claire Castro, mabuti naman at inamin mo na hindi na nga siya na-stress na siya sa pinail na Pero sa totoo lang, hindi naman ma-stress doon si Yussi Claire Castro. Hindi naman ma-stress doon. Kayang-kaya niya yun. Hindi nga siya kumuha ng abogado eh. Sabi niya, siya na lang daw sasagot nun. Hindi siya kumuha, magagastusan pa siya. Sabi niya, siya na lang daw. Ang totoo, hindi naman ma-stress doon si Yussi Claire Castro. Simple lang naman yung kaso na yun. Alam niya namang hindi naman magpo-prosper yun. Kaya lang, gusto niya lang na, sige, kinasuhan mo ako ng cyber libel, umihingi ka ng damages na 100 plus million, sige, 500 million sa akin. Matindi itong itong patutsyadahan ng dalawang ito eh. Kaya lang yun na nga, alam nyo, pag mga ganyan, ako ang stand ko dyan sa ganyan. Wala na dapat kasi yung mga cyber libel na yan. Kung ikaw si Leandro Libeste, ang dami mong pinupuna, ang dami mong kinukomentaryuhan, ang dami mong inaatake. Tapos ngayon ikaw naman komentaryuhan ka, valid naman yung komentaryo ni Yussi Claire Castro, kakasuhan mo na ng cyber libel. Parang naman yan. Hindi naman tama yung ganyan. Magkukomentaryo ka, tapos pag ikaw naman kinomentaryuhan, masyado kang sensitibo. Ang lang ni Leandro Libeste, nasira daw yung kanyang reputasyon, nasira daw yung yung negosyo nyo daw, naapektuhan. Ay, sus naman. Kagagawan mo yan eh. Kagagawan mo yan. May mga issue naman talaga sa'yo. At saka valid naman yung mga issues na yun. Anyway, abangan natin ang patutsadahan pa ng dalawang ito. Tumitindi araw-araw eh. Ayan nagkaso na naman si dating Senador Sonny Trillanes. Kinasuhan na naman itong mga ex-Marines na to.
Hmm? Sabagay sinabi naman yan ni dating Senador Sonny Trillanes, sinabi naman yan ni Trillanes, eh, hindi niya palalampasin 'tong mga ex-Marines na 'to. Kasi, ah, kung hindi mo niya ito kakasuhan, aakalain ng mga tao totoo ang mga sinasabi ng mga 'yan. Saka seryoso rin yung mga aligasyon kay Trillanes, eh, na tumanggap ito ng $2 million, pinambigay sa mga ICC investigators. Nung bandang huli hindi na lang yun, nagpa-interview pa ng nagpa-interview itong mga ex-Marines, yung ilan doon, sabi nila nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera. Hindi na nga lang mali-malitan nung ano, iba na naman, ano, bag, paper bag ng pera. Dinala daw nila mismo sa bahay ni Trillanes, sa Antipolo yata yun. Sabi nung ilan doon sa 18 na ex-Marines, hindi daw sila nagsisinungaling kasi alam na alam daw nila ang bahay ni Trillanes at sila daw mismo ang nagdala. Mali-malitang pera yan. Eh, siyempre, nanahimik si Trillanes itong nakaraang mga araw. Oh, akala natin nanahimik kasi ano, hindi niya masagot yung mga yung mga sinasabi nitong mga ex-Marines na 'to. Ha? Hindi nagpa-interview. Wala. Hindi wala kang marinig. Tapos bigla, kanina, sinampahan ng kasong cyber libel itong mga anong ito, itong mga ex-Marines na 'to na ano sa kanya, nagsasabing dinalhan daw siya ng mga mali-malitang pera doon sa Antipolo, sa bahay niya. Ilang beses daw yun, balik-balik. Kaya ginawa ni Trillanes, kinasuhan, cyber libel. Yung pala, kaya pala tahimik lang si Trillanes, may ano pala, ginagawa palang ano, paghahanda. Ito na ngayon, biglang umatake. Hmm. Talagang si Trillanes, makikita mo, tahimik lang, kala mo wala lang. Tapos bigla kang titirahin ng kaso. Ah, Hindi, tama lang naman yon kasi ano 'to, eh, 'pag hindi mo sinagot yang mga ano na yan, mga ex-Marines na yan, hindi mo sinagot, parang totoo. Hindi ka nga kumikibo, eh, hindi ka nga sumasagot, eh. Kaya nga si Leila de Lima kaagad-agad kinasuhan din sila ng cyber libel, eh. Si Leila de Lima, si ano, Bucor, Director General Gregorio Catapang, kinasuhan din sila. Ah, si ano, National Security Advisor ano, Eduardo Anyo, kinasuhan din sila. Yung mga ano, yung mga matibay naman talaga yung ano nila, ano nila na hindi totoo yan, paninira lang yan, katulad ni Leila de Lima, ni Trillanes, kinasuhan. Ito na, ito tama rin, hindi lang yung mga ex-Marines ang kinasuhan, pati yung mga vloggers na ano, na nagpapalaganap niyan ng mga sinasabi na yan, mga ex-Marines na yan. Ay ito kasing mga vloggers na inano na kinasuhan din ni Trillanes ng cyber libel, itong si Banat Bay, si Cristobal, tapos itong yung Coach Oli, yung Master Judea, yung Busdada, ano, yun yung mga kinasuhan ni ano ni Trillanes. Yan kasi yung ano, eh, may mga programa yun sa ano, ay, SMNI, yung Banateros yata yun. O in-interview nila yan, yung mga ex-Marines na yan. Oh. Tapos yung mga tanong nila, nang-aano talaga, nanggagatong. At talagang inaano nila, ginawa nilang subject talaga si Trillanes. Ah, Kaya ang may kaso, hindi lang naman yung mga ex-Marines, pati yung mga, pati yung mga, ano na yun, yung mga vloggers na yun, sila Banat Bay, si Master Judea, Coach Oli, kinasuhan din ni Trillanes. Kaya sabi ni Trillanes, may susunod pa dyan hanggat hindi tumitigil yung mga yan. Ha? Anuhan ko yan ng kaso. Sabi ni Trillanes. Ha? Tsaka siniwalat na rin ni Trillanes na may mga nagbabaliktaran na rin dyan sa mga ano na yan, sa 18 ex-Marines. Yung mga kasamahan din anya niya na kinausap tapos hindi pumayag, lalabas na rin, lilitaw na, magsasalita na. Sasabihin na nila kung sino yung ano nila, kung sino yung ah, nagkausap sa kanila at sino talaga yung nasa likod nila. Ayun, abangan natin yan. Sabi ni Trillanes, lalabas na yan sa susunod na mga araw.
Abangan natin. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.